Hello, CFAM. Welcome to Overflowing Church Online. I'm Pastor Cliff, and we're excited to be with you today. We believe na hindi aksidente nandito ka, but God has something special for you. So open your heart and let's grow together in His Word. So, mapagpalang umaga po sa bawat isa na nandito ngayon. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah, praise God. Ngayon pong araw na to ay may panibagong series tayong pag-aaralan. And to be honest, when I study this series, it's so hard and it's so painful yung bawat salita. So, wag niyo pong iisipin na hinanda tong sermon na to specifically for you. Amen? So, ito pong sermon na to ay talagang tinalaga ng Panginoon para sa'yo. Hindi para patamaan ka, hindi para masaktan ka lang, kundi para matuto tayo. Amen? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang ating series ngayon ay pinamagatang Jonah. Hindi Jonah, ha? Everybody say Jonah. So the question is, sino ang main character sa storya dito? Jonah? Yung whale. No? Which is, most of us, talagang, ang pagkakamalan nating main character dito ay si Jonah or the big fish. Pero hindi po si Jonah or ang big fish ang main character sa ating pag-aaralan. So, ang main character po dito ay ang ating Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, Panginoon, ang main character. Ito po ang nangyari. Si Jonah po is one of the prophet of God. Isa po siyang propeta. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Wala nang ibang nabanggit na ibang tao kung di si Jonah, the son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against, because it is wicked, has come up before me. So pinapapunta ng Panginoon si Jonah sa Nineveh kasi sobrang makasalanan na po ng mga tao. But Jonah ran away from the Lord and headed to Tarshish. He went down to Joppa where he found a ship bound to the port. Tinutusan siya ng Panginoon, tumakbo siya palayo, sumakay siya ng barko, at siya po'y nagbayad. No? Isa-summarize ko na lang, okay lang, nagbayad siya, at habang nasa barko po sila, biglang dumating po ang malaking bagyo. At ang mga kasama niya po sa barkong yun ay hindi po mga mananampalataya. Takang-taka sila kung bakit nagkakaganon. Tinatanong nila, anong nangyayari? Inamin ni Jonah that he worshiped the God who created everything. He worshiped the true God. At nung sinabi, para mawala yan, itapon niyo ako sa tubig. So, tinapon nila siya sa tubig, nag-alay po yung mga kasi doon nila napatunayan. Pagkatapon nila sa tubig, lumubog po si Jonah, kumalma ang dagat, nawala ang bagyo. Nung nakita nila yon, doon nila napatunayan na totoo ang Diyos. Kaya they gave a burnt offering, yung mga naiwan po sa bangka. Ngayon si Jonah, lumubog sa ilalim ng tubig at siya po ay nilunok ng malaking isda. The rest is, alam nyo na ang nangyari. So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa pagkabasa ng iyong salita, Lord God. We pray, O God, that you prepare our heart, O God. Hayaan mo, Panginoon, na matanggap namin ang binhi na itatanim mo po sa aming puso. Na hindi lamang po basta maging inspiration sa amin, but transformational sa buhay po namin, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Tinig mo ang mapapakinggan sa bawat salita na lalabas po sa akin. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod. Pagpalain mo po lahat ng tao nandito ngayon, and even the people are watching online. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, makakaupo na po tayo. Na-experience nyo na po ba yung moment na ang ganda ng plano mo? Sino dito yung pag nagpaplano ka, gusto mo smooth? Diba? Yung ang ganda ng plano mo, pero biglang may mangyayaring parang sisira ng lahat. Plakado lahat, planado lahat. Yung nagpaplano kang mag-ipon, tapos biglang may gastos. Yung nag-iipon ka, kasi gusto mong bumili ng ganito, gusto mong mag-travel sa ganito, tapos biglang may emergency. Amen? May mga plano tayo na kahit gusto natin mag-ipon, gusto natin ilaan sa isang bagay, pero may emergency bigla. Plano minsan mag-relax, pero bigla kang ipapatawag sa office. Bigla kang papapasukin. Yung plano mong manahimik lang, pero tinatawag ka ng Lord para mag-level up. Amen? Yung madami tayong plano, pero laging nai-interrupt
na kung ano yung mga bagay na kinakaharap natin. And to be honest, sometimes God plans wreck our plans, but His purpose is always better than ours. Madalas po, ang plano natin ay maganda, pero laging ang purpose at ang plano ng Panginoong Hesukristo ay laging mas higit kaysa sa plano natin. So ang ating first topic for this series is the blessing of broken plans. There's always a blessing in a broken plans. Minsan yung plinano natin mukhang hindi matutuloy, pero laging may pagpapala. Amen? Kagaya po na nangyari kay Jonah, kinausap po siya ng Panginoon. No? And sometimes, God interrupts sa ating mga plan, hindi dahil ayaw niyang matuloy yung plano niya sa buhay natin. Sabi po sa Jonah chapter 1, verse 1 to 2, the word of the Lord came to Jonah, go to the great city of Nineveh and preach against it. God is a God who speaks. Ang Diyos ay lagi pong nangungusap. He spoke to Jonah, He spoke to you and me, at lagi po siyang may inuutos sa atin. And today, I am telling you, God will speak to you today. At kung ano man na mapakinggan mo, dapat hindi mo po yun baliwalain. Because sometimes God speak through His Word, sometimes God speak through people, and sometimes God speak through circumstances. When God speak, it often interrupts our plans. Pag ang Diyos po ang nagsalita, laging ini-interrupt yung plano natin. Maybe meron kang plano na maging dito ka lang sa comfortable place mo, dito ka lang sa comfort zone mo, yung tahimik ka lang sa gedli-gedli, amen? Then God calls you bigla to forgive someone na hindi mo kayang patawarin, or may mga plano ka to build your career first, pero tinawag ka ng Panginoon para maglingkod. Sometimes hindi natin maintindihan kasi itong mga plano na maganda para sa atin ay iba sa paningin ng Panginoon. And sometimes talagang hirap po nating maunawaan na bakit nangyayari, na tanging Diyos lamang po ang nakakaintindi. If God interrupts, it's because His plan is greater than ours. Trust His voice above any plans that we have. Wala kang ibang kailangang gawin kundi pagkatiwalaan siya. Dahil dito nasusubok yung pananampalataya natin bilang Kristiyano. Hindi po pwede na sinasabi natin na tayo po ay tagasunod ng Panginoon pero wala tayong mataas na pananampalataya pag hindi na natin naiintindihan ng mga bagay-bagay. Amen? That's why, nung hindi po naintindihan ni Jonah ang mga nangyayari, he ran away. Sabihin nyo nga, Jonah ran away. Sabi po sa verse 3, but Jonah ran away from the Lord, headed for Tarshish. Sumakay siya sa bangka. And to be honest, yung geographically, napaka-nonsense nito eh. Pumunta siya sa Nineveh, which is 550 miles away, kung nasan si Jonah. Papunta siya sa Nineveh. Pinapapunta siya sa Nineveh ng Panginoon, which is 550 miles away. Wala sa roonan niya. Malayo. Pero alam niyo po ba, ginawa ni Jonah, he ran away and went to, sa east siya pinapapunta ng Lord eh. But Jonah ran away on the other side. Pumunta siya sa west, which is 2,500 miles ang layo kung nasan siya. He literally went opposite direction. Hindi siya pumunta kung saan siya pinapapunta ng Panginoon, bagkus siya ay pumunta sa opposite direction na higit na mas malayo kung saan siya pinapapunta. If you want to run from God, the devil will offer you a ride. Nung pumunta siya sa port, nakakita siya ng bangka, nagbayad pa siya. Ang kaaway, pag gusto mong tumakbo, hindi lang bangka ang i-offer niyan. Pwedeng offeran ka rin niyan ng Move It. Pwede ka rin i-book niyan ng Grab, sagot niya pa. With drive-thru. That's the enemy work. Ganun siya kumilos. God always say to us, stay pure, but suddenly, we ride on a motorcycle because may dumating na someone para ma-compromise yung relationship natin sa Panginoon. God is telling you, stay pure.
Pero dahil na in love ka, dahil may rider na dumating. May rider ba dito? Na the upper gear? Yan. When God say, be generous, sinasabi ng Panginoon, maging mapagbigay ka. Then merong ride na selfish na darating. May move it na sasabihin, unahin mo yung sarili mo. Tignan mo, kulang-kulang ka nga eh. Bakit ka magiging generous? Sakay ka na. Doon muna tayo sa uunahin mo kung ano yung dapat mo unahin. Amen? Running from God always costs more than obeying Him. Higit po na mas magastos ang paglayo sa Panginoon kaysa sa pagsunod natin sa Kanya. Disobedience feels easy now but destroys later. Mukhang masaya, mukhang masarap, pero lahat ng mali pansamantala lang. Lahat ng mali panandalian lang. Sa huli, distraction yan. Libre nga. Sabi niya, free tong ride na to. Yung free pala hanggang first 2 kilometers lang. Tapos first kilometer, ang babayaran mo ay 1,000 pesos. Pagdating mo sa dulo, sasabihin mo, wala akong ipambabayad sa'yo. Hanggang maninilbihang ka na sa taong yun kasi may utang na loob ka na sa kaaway na hindi ka na makabayad-bayad ng utang. But take heart, God came to redeem you. Kahit magkano yung utang mong doon, kahit magkano pa yung babayaran mo sa rider, babayaran ng Panginoon. Ako na magbabayad dyan. Pakawalan mo ang anak ko. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And to be honest, hindi ko rin, habang inaaral ko to, hindi ko masisisi si Jonah kung bakit niya ayaw pumunta sa Nineveh. He ran on the opposite side of direction dahil ayaw niyang maligtas ang mga Ninevites. Ayaw niyang maligtas ang mga Ninevites dahil galit siya sa mga to. To be honest, ang mga Ninevites at saka mga Jews that time, mga Israelita that time, total opposite. Magkaaway po sila. Parang kayo ng kapatid mo. Joke lang. Magkaaway po sila. Hindi. Ang mga Nineveh, grabe sila magparusa. Pag nahuhuli nila mga Israelita that time, pinaparusahan po nila, tinu-torture po nila. They rape women, they kill children, even skin people. Imagine kung gaano ka makasalanan ng mga taong to. Kaya ayaw ni Jonah dahil alam niyang mabuti ang Diyos. Na pag pumunta siya doon at nag-preach siya, papatawarin ng Panginoon tong mga to. Ayoko. Hindi nila deserve yon. Kilala kita, hindi mo sila papapiliin, papatawarin mo sila. Na kahit anong mangyari, yung grace mo pa rin ang magwawagi. So para hindi mangyari yon, tatakbo na lang ako palayo. Amen? Sometimes we also have Nineveh in our lives. People na sinaktan tayo, mga taong sobrang pinapahirapan tayo na ayaw nating patawarin. Our assignment is not just to forgive them. Our assignment is to go there. At hindi po tayo ang magpapatawad, kundi ang Panginoon. God's mercy is not just for you. At yun yung gustong ipakita ng Panginoon sa mensaheng to. Na hindi niya pinapapunta si Jonah dahil makasalanan lang ang mga taong yon. Dahil makasalanan din si Jonah na pinatawad ng Panginoon. Same with you. Maybe yung mga taong nakasakit sa inyo, yung mga taong nasaktan kayo, iniwan, binalatan kayo ng buhay, dinurug-durugan ng puso ninyo, feeling nyo hindi nila deserve ng second chance. But I'm telling you, that's not how Jesus worked. The same grace, the same mercy He gave it to us, it's the same grace and mercy He will give to those people who hurt you if they come to God and repent. Sabi mo sa sarili mo, pinatawad din ako ng Panginoon. Madalas kasi we rationalize sin. Everybody say, rationalizing sin. Pag sinabi pong rationalizing sin, ito po yung making excuses in your own mind. Pero sinasabi ng Spirit sa inyo, mali yan, pero yung isip mo, hindi, ito lang kasi pambabayad ko . Wala na akong pambabayad ng kuryente . Lord, hindi na ako magta-tithes . Pero sinasabi ng Holy Spirit sa iyo na bigay mo yan
Kasi para sa Diyos yan. Pero your mind is rationalizing sin. Tandaan po natin, delay obedience is disobedience. Spiritual maturity is in knowing what to do. Hindi po yung sa dami ng Bible verse ang basihan ng spiritual maturity. Hindi yung sa dami ng worship song ang basihan ng spiritual maturity. It's about how you obey God. Lalo na sa times na hindi mo feel na i-obey siya. Madaling i-obey ang Panginoon na pag pinapunta ka niya sa mga taong mahal mo, punta ka sa Taguig, ando doon yung mga taong kilala mo, preach the gospel. Okay, Lord. O sige, punta ka rin sa Marawi. Teka, Lord. Are you getting it? Lagi pong merong excuse sa mga taong may dahilan. Sabi nga nila, pag ayaw may paraan. Oh. So don't delay. Longer you wait, it harder it becomes. Habang pinapatagal mo to, lalo pong humihirap. But the fastest you go to the path where God sent you to be and immediately obey God, hindi magiging madali. Laging merong opposite sa heart natin, but it is rewarding. It is fulfilling because that is our purpose. Na kahit taliwas sa puso mo magpapatawad ka kasi hindi na ikaw yung dating ikaw. Na kahit wala ka ng pambabayad, ibibigay mo yung 10% para sa Panginoon kasi binago na ang puso mo, binago na ang isip mo. Pero alam niyo ang mahirap, when you run to God, your life goes down. Babalik ka sa dati mong buhay. I-enjoy mo yung mga bagay na hindi mo na ginagawa dati kasi Kristiyano ka na. Pansamantala, masasabi mo, okay pala yung dati kong buhay. Abala lang ako. At least, nawalan ako ng iisipin every Sunday na umaaten sa simbahan. Wala akong iisipin na ganito, na ganyan. Iaasikasuhin ko lang yung sarili ko. Pero at the end, makikita lahat ng tao na kailangan pa rin nila ang Panginoon. Kagaya po ng nangyari kay Jonah, when he ran away from God, he goes down. Tandaan nyo, nung pinapapunta siya sa Ninive, he goes down to Joppa. Pag sakay niya ng barko, natagpuan po si Jonah sa ilalim ng barko, natutulog, nung bumabagyo na. So he goes down to Joppa, he goes down into the ship, at nung tinapon siya, he goes down into the sea. Everybody say down. Ng 3 times. 1, 2, 3, go. Down, down, down. Our life will always go down if we run from God. Have you noticed, pag tinatakbuhan po natin ng Panginoon, it feels like our life is parang mukhang easy lang, pero makikita mo pag wala ang Diyos, laging pahirap. Yung joy laging nawawala. Yung joy laging it goes down. Yung peace, it goes down. Yung purpose mo, it goes down. So everything goes down when we run away from God. That's why God sometimes send a storm. Madalas, sinasabi kasi natin na, kasalanan ng kaaway kung bakit ako ganito. Kaaway yung nagpadala ng storm sa buhay ko. Si Satan nagpadala ng storm sa buhay ko. Lord, bakit inaalaw mo ang mga storm sa buhay ko? Kagaya po na nangyari kay Jonah sa verse 4, the Lord sent a great wind and such a violent storm arose. Talagang hindi siya banayad na bagyo. Bagyong tumataob. Because sometimes God allow a storm not to destroy us, but to bring you back. Madalas kawawa din ang kaaway. Kasi siya yung nadalas na nasisisi. Pastor, tinitira kami ng kaaway. Baon na kami sa utang. Kaka-check out mo yan eh. Kaka-check out mo yan tapos isisi mo sa kaaway. The enemy will always come to tempt us. Ite-tempt ka lang ng kaaway. But you are the one ang may kasalanan kung bakit yan yung sitwasyon mo ngayon. Kagaya ni Jonah, he's in the situation na nadamay pa yung maraming tao na nasa barko dahil sa disobedience niya. Even po yung mga taong nasa barko na mga hindi mananampalataya ay nadamay. So imagine, nung nasa barko sila,
Sabi, anong gagawin natin? Bakit nagkakaganto? Sinong ano dito? And then sabi ni Jonah, ako po, I worship God who created heaven and earth. And this is one of the wrecking part on this sermon. Jonah claims that he worshiped God. But choose to disobey God. Madalas sa atin, kahit tayo OC Fam, even yung mga nanonood sa atin online, sila yung mga taong nagkiklaim, tayo yung mga taong nagkiklaim sometimes that we worship God, pero hindi natin siya sinusunod. We shout praises, we sing worship, pero hindi natin siya sinusunod pag lagi nang binibreak yung plans natin. Susundin lang natin siya pagka gusto rin natin yung inuutos niya. Pero sa mga oras na hindi na natin gusto yung mga pinapagawa niya, we tend to disobey Him. The nerve of claiming. At ito pa yung isa sa pinakamasakit. Bumabagyo. Halos itaob na yung barko eh. Pero saan nila natagpuan si Jonah? Doon sa pinakailalim ng ship, tulog. And this is the scary part. To be honest, this is the scary part. Minsan, komportable tayo sa mga kasalanan. Nakakagawa kang makatulog. Kahit alam mong compromise na yung faith mo, yung duty mo. Relax ka na sa mga kasalanan. Hindi mo na nakikita yung sarili mo na parang nag-aalala ka dahil makasalanan ka, dahil nagdi-disobey ka kay Lord. Nakakatulog ka ng mahimbing. Tapos sisigaw ka, ikiklaim mo, I worship God who created heaven and earth. Madalas we claim, we worship God. This is the main problem of the whole church right now. Not just the OC family. This is the main problem. We worship God, but we disobey. Storms are not just always punishment from God, but sometimes it is grace in disguise para ibalik tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Jonah, wala pong ibang solusyon dyan kundi itapon niyo po ako sa dagat. Kasi tinapon na nila lahat ng mga pabigat na gamit para di sila lulubog. And most of us, ayaw natin itapon yung mga bagay na pinapatapon ng Lord. Yung iba nga sa inyo nakikipag-date pa eh. Yung iba nga sa atin, enjoy na enjoy pang titigan at panoorin. Hello? This is so heartbreaking because dito, pinakita din ng Panginoon sa akin na tayong mga Kristyano, we compromise our faith. We just follow Him. Kung masaya tayo, we will follow God. Pag empowered tayo and inspired tayo, we will follow God. Pero pag malungkot tayo, pag nasasaktan tayo, pag hindi na natin naiintindihan ng mga nangyayari sa buhay natin, we compromise our faith and disobey God. Ang mahirap pa nun, relax ka pa. Nag-i-enjoy ka pa. Lord, pinapatapon mo to sa akin, pero sayang, baka magbago pa siya. And to be honest, sa part ni Jonah, sabi po nung inadmit ni Jonah sa verse 8 to 12, nung inadmit niya na, I know it's my fault, pick me up and throw me into the sea. He finally owned up to his disobedience. This is what true repentance look like. This is what true repentance look like. Nung alam niyang wala na siyang kawala, nung alam niyang wala siyang ligtas, sabi niya, ako ang problema, itapon niyo na lang ako. But the true repentance is throwing ourselves on the feet of Jesus and asking, Lord, patawarin mo po ako. Like what Jonah did. Ako ang may kasalanan, itapon niyo ako.
Minsan hindi lang natin inaamin kasalanan natin, nagtuturo pa tayo. Ba't ako? Si coach yun. Aminin lang natin yung kasalanan natin sa harapan ng Panginoon. Kasi kahit anong tago mo sa harap ng tao, kita ng Panginoon lahat ng mga tinatago mo sa Kanya. Kailangan lang natin aminin eh. Sabihin mo nga, aamin na ako. Aminin natin sa harapan ng Panginoon. Aminin natin sa mga taong ipapanalangin din tayo. Sa mga taong accountability natin. Sa mga leaders nyo, sa mga pastors nyo. Freedom begins when you take responsibility. God can heal you when you confess to Him. Pag yan ay kinonfess mo, binigay mo sa Kanya ng buo, papatawarin ka ng Panginoon, pero hindi niya basta pinatawad si Jonah eh. Pinatawad niya si Jonah. Pero true repentance, hindi ibig sabihin, hindi mo harapin ang consequences. Nagrepent siya, inamin niya, anong consequence? Tinapon siya sa dagat. To be honest, pwedeng patay na si Jonah. Dagat yun eh. But the big fish came. That is the big grace of God. Kahit naharapin mo yung consequences, kahit nasa gitna ka ng binabayaran mo at hinaharap mo yung mga consequences, magpapadala ang Panginoon ng malaking grasya para protektahan ka. Palakpakan natin ang Panginoon. So they took Jonah and threw him overboard, and the sea or the storm come, and the sailor get feared to the Lord. Hindi po sila mga mananampalataya. Pero nung nakita nila, pagtapon nila kay Jonah, kumalma ang langit, naging payapa ang dagat, natakot sila at naging mananampalataya. Sila po ay naging believers. So, dahil sa nangyaring yon, may na-convert. And I am telling you, even Jonah's rebellion, God brought unbelievers to faith. From unbelievers to believers, because God can even use your mess to bring someone else to Him. Kahit yung mga kapangitan na nangyari sa atin can bring someone else to God. Hindi ko alam kung anong storya mo, saan ka tinatapon ng Panginoon ngayon para matuto. Kung ano man, saan ka nilunok ng pride mo, ng mga heartaches mo, ng mga nangyayari sa buhay mo, God has a plan. Maybe that is His divine intervention for you to learn na you need to obey Him more. And yung story mo ay hindi masasayang dahil people will see how true God is sa life mo. Kung ano man yung kabigatan na kinakaharap mo, yan ay katibayan na nagiging buhay ang Diyos sa'yo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Always remember, God's grace is bigger than your mistakes. He can turn your failure into someone else's testimony. Dahil kahit anong takbo mo, no? Kahit anong layo mo, kung para sa Diyos ka, ay para sa Diyos ka. My question right now to everyone is, where are you running? Where are you running right now? Saan parte ng buhay mo rationalizing sin na hindi mo mabitaw-bitawan? Na keep mong sinasabi na okay lang to. Pero the Holy Spirit is telling you, you need to let that go. You need to give that to God. You need to repent. Kailangan mong bitawan yan. Pero nire-rationalize mo yung kasalanan na, okay lang to, tao lang naman ako, okay lang to, walang nakakakita sa akin. No. God can see you. Lalo mo lang pahihirapan yung journey mo. Pwedeng sa relationship yan, pwedeng sa finances mo, pwedeng sa calling mo, or pwedeng sa pagbibigay ng kapatawaran sa mga taong nakasakit sa'yo. God plans may wreck yours, but it's because He want to save you. Madalas yung bagyo, kaparaanan ng Panginoon yun para ibalik kay. Yung bagyo, kaparaanan ng Panginoon yun para iligtas ka. So stop running. God will continue wrecking your plans if you keep running away from Him. Do not reject His invitations because His storms is just another redirection of your life. The more you run, the more your life goes down.
down and down. But when even Jonah ran, this is what I love about our God. Kahit anong takbo ni Jonah, the grace chased him. God chased him. Sadyang iba lang talaga ang kaparaanan ng Panginoon. Most of the time, you cannot understand why it happens. Lord, bakit may bagyo? Bakit may bagyo ng problema? Bakit may bagyo ng utang? Bakit may bagyo ng sakit? Bakit may bagyo ng mga taong sinisira ang tiwala namin? It may be a protection from the Lord. So you need to level up your faith na kahit anong kinakaharap mo ngayon, you can still say, God is in control because God is good all the time. So the question is, where are you running today? Ano yung mga bagay na tinatakbuhan mo ngayon palayo sa Panginoon? I encourage everyone na instead of running, why not go back to Him? Why not repent at the feet of Jesus? Dahil kahit anong layo mo, lagi lang sisirain ng Diyos ang plano mo. Dahil ang plano niya pa rin ang masusunod. We are part of the world na lahat tayo ay nasa proseso. Huwag mong sukuan yung kapwa mo. Huwag mong sukuan yung sarili mo. Change the perspective na hindi ka lang magra-rationalize ng sin na gusto ng Lord patawarin mo yung mga taong yan pero sinasabi mo, saka na pagka naputol na yung paa niya. Always reflect yourselves to the people na nagkamali sa inyo. And see, ikaw pinatawad ng Diyos. Sila rin pwedeng patawarin ng Panginoon. Maybe God, it's just starting to their life. Huwag natin silang sukuan. Kagaya ng hindi pagsuko ng Panginoon sa'yo. But it doesn't mean, pupunta ka doon, yakapin sila. Sasabihin, bati na tayo. Sometimes, forgiveness doesn't require na ma-restore kung ano yung meron dati. Sometimes, forgiveness requires for us to be set free. Hayaan mong makalaya ka. Hayaan mong palayain ka ng Panginoon sa mga bagay na bit-bit mo. Because that is one of the baggage kung ba't hindi mo nasusunod yung plano ng Panginoon sa life mo. Si Jonah, nung nag-repent siya, hindi niya naman naligtas agad ang mga tao. Hindi naman siya agad nag-preach. Pinagbayaran niya. And the whole series, malalaman natin ano yung pwede natin matutunan sa buhay ni Jonah. But right now, I want you to pray with me. I want you to reflect on yourself right now. Where are you running? Ano yung mga bagay na tumatakbo ka palayo dahil pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Dahil may pinapagawa siya sa iyo, may mga pinapabitawan siya sa iyo, may mga pinapabigay siya sa iyo, may mga pinapatawad siya sa iyo. Ano yung mga bagay na yun? So samahan niyo ako manalangin. Pwede ba natin taas ang ating kamay? Panginoon, maraming salamat, Lord God. We confess, our Lord, that we run from you, God. We confess, oh God, we are rationalizing sins, oh God. But today, we will stop running. We will surrender our plans to you. We will not make any excuses anymore. Lord, our disobedience ay gawing mong daan, Panginoon. And today, we will claim, O God, and you will help us, O God, to obey everything na ipapagawa mo. Na kahit masira po ang plano namin, okay lang. Basta plano mo po ang masusunod. We trust you to lead us, O God, to a place, to a people, to a situation kung saan mo man kami dadalhin. Na kahit hindi po namin maintindihan, we will continue to trust you. We will continue to do what is right because this is our purpose, O God. Hindi lang para ma-inspired, hindi lang para makawala sa mga bagay na grudge na pinangahawakan namin na we can easily let go. But sa mga bagay, Lord God, na hirap kaming bitawan, Panginoon.
You can see our hearts. You can see our mind, oh God. Nakikita mo na mahirap para sa amin ito. Pero alam ko, Lord, you will send grace, mercy, comfort, peace to those people who will let go and jump into the boat. Samahan mo sila. Mahirap po. Pero alam namin, Panginoon, hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat sa panonood, OC Fam. Kung na-bless ka sa video na to, please share it to others. Let's encourage them and let's share the good news to them. And also, kindly please like and subscribe para mas marami pang maabot at matulungan at mabigyan ng pag-asa ng simpleng platform na binigay sa atin ng Panginoon. Together, let's spread love and give hope, encourage one another. God bless you.